Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by NQN Dermatology Clinic, Skin, Hair and Nail Center and Laser Center, Computer Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, Honorable Ramil Robles, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Vice Mayor Luis Leosala Jr., Pilar, Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Councilor Jojo Santa Clara Go, Municipality of Matnog, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon. Once again, magandang umaga Pilipinas, mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga rin West Philippine Sea. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon at syudad ng Sorsogon. Welcome sa isa na namang makabuluhang pagtalakay sa ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito, mga kaibigan. June 27. Magsama-sama tayo sa ating isang oras na live program dito po sa Bicol TV, ang Issue Ora mismo. Live na live tayo sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Nasa ngayon po meron tayong 30,000 plus followers. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala. Ang inyong likod, si Rosario Avisto, makakasama ninyo sa isang oras na pagtalakay ng mga napapanahon na issue. Bago yan mga kaibigan, bigyang daan natin ang ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Alice Go may kapangalan sa NBI record. PNP seguridad sa 2025 elections, kinakasana. Mayor Go, pamilya ipinapasubpina ng Senado. 3 million pesos birthday party ni Kong, malapitan pinuna. Pinas naghain ng diplomatic protest versus China. At ngayon sa mga balitang nasyonal, Alice Go may kapangalan sa NBI record. Sa detalye, lumutang kahapon ng issue ng stolen identity sa panig ni suspended Bamban Mayor Alice Go matapos isiwalat ni Senator Risa Hontiveros na isa pang Alice Go ang may record sa National Bureau of Investigation pero magkaiba ang larawan. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, kinuwestiyon ni Hontiveros ang tunay na pagkakakilanlan ni Go matapos ipresenta ang nakasaad sa NBI document na litrato ng dalawang Alice Leal Go na magkapareho ang birthday na Hulyo 12, 1986 at parehong Tarlac ang lugar ng kapanganakan. Tinanong din ni Hontiveros kung sino ang babae na nasa larawan at nasaan na ito ngayon. Nauna rito inilabas ni Senator Sherwin Gatchalian ang record mula sa Board of Investments na aplikasyon ng Pamilya Go para sa Special Investors Resident Visa o SIRV kung saan nakalagay doon na isang Go Huaping ang pumasok sa Pilipinas noong Enero 12, 23, 2003 noong 13 anyos pa lamang ito. Hiningi na ni Hontiveros sa NBI ang biometrics ni Go
Ho Ping at Mayor Alice Go para ikumpara ang kanilang fingerprint. Kinwestiyon din ni Hontiveros kung bakit kailangan pang nakawin umano ni Go Huangping ang pagkatao ni Miss Alice Leal Go kung mayroon na siyang validly issued investor's visa. Sa iba pang mga balita, PNP seguridad sa 2025 elections kinakasana. At sa detalye, inihayag ni Philippine National Police PNP Chief General Romel Francisco Marbil na nagsisimula na ang kanilang paghahanda para sa seguridad ng 2025 midterm elections. Kabilang dito ang pagbibigay seguridad sa pagsisimula ng paghahain ng kandidatura sa buwan ngayong Oktubre. Unti-unti na niyang binubuo at isinasapinal ang mga plano ukol dito, maging sa paglansag sa mga private armed group o PAG na posibleng magamit sa panahon ng kampanya, pagkalat ng mga baril na walang kaukulang lisensya at ang pagpigil sa paggalaw ng mga sindikato ng ilegal na droga ay tututukan din ng pulisya. Sa katunayan, inutasan ni Marbil ang mga ground commander upang palakasin ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at bantayan ang mga lugar na maituturing bilang mga hotspots area. Magdaragdag din ang PNP ng mga pulis sa mga lugar na matutukoy bilang election areas of concern. Paiigtingin ang checkpoint at police operations. Mainam niya na habang maaga pa ay makabantay na ang kapulisan sa sitwasyon sa kanilang lugar. Sa iba pang mga balita, 3 milyong birthday party ni Kong Malapitan pinuna. Sa detalye, pinuna ng isang dating senador ang umano'y magarbong pagdiriwang ng ika-70 kaarawan ni Caloocan City Congressman Oscar Malapitan sa isang mamahaling hotel sa Parañaque City, Kamakailan. Sa isang interview, sinabi ni dating senador Antonio Trillanes na umabot sa 3 milyon pesos ang gastos umano sa selebrasyon. Ani Trillanes, hindi magandang ehemplo ang ipinakita ni Malapitan na habang nagdiriwang ng magarbong kaarawan ay marami namang mga taga-Caloocan ang naghihirap. Hindi rin daw isyu kung personal na pera ni Malapitan ang ginamit o ginastos sa birthday party. Mas masarap daw sana sa pakiramdam kung nagsagawa na lamang ng pagdiriwang sa kaarawan ang mambabatas sa piling ng kanyang mga constituents. Kinwestiyon din ni Trillanes kung saan galing ang pinanggastos sa magarbong party na ginanap noong Hunyo 14, 2024 na tinatayang 1,000 bisita na dumalo kasama ang mga barangay at city officials, mga negosyante, celebrities at top government officials. Matatanda ang si Malapitan ay nakusahan sa maling paggamit ng kanyang PDAF na may halagang 8 million pesos. At noong 2015 ay nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong graft and corruptions nang gamitin ang kanyang PDAP para sa programa ng Caloocan Assistance Council Incorporated. Sa iba pang mga balita, Mayor Go, pamilya pinapasubwena ng Senado. Sa detalye, ipinapasubwena ng Senado si Bamban Mayor Alice Go at ilang miyembro ng kanyang pamilya matapos hindi makadalo sa pagdinig kahapon ng Senado. Ipinag-ustos ni Senator Risa Hontiveros, chairperson ng committee, ang pagpapalabas ng subwena matapos isnambin ni Go ang pagpapatuloy ng investigasyon sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO hub sa kanyang nasasakupang lugar. Pinatawag na ng komite ang ama ni Mayor Go na si Jian Zhonggu, biological mother nitong si Lin Wenyi at mga kapatid na Shil Shimin at Wesley Leal, pero lahat sila ay hindi dumalo sa pagdinig. Bukod dito, pinapatawag din ng komite ni si Nancy Gamo, accountant at siyang namamahala sa paghahain sa mga dokumento ng mga negosyo ng pamilya Go. Sa sulat ni Go sa committee, sinabi nito na hindi siya fit na dumalo sa pagdinig bilang resource person.
Sinabi pa ni Go na naapektuhan na ang kanyang physical at mental health dahil sa mga isyong ibinabato sa kanya at sa sobrang stress. Ipinapaalala rin ni Go sa committee na isinasailalim na siya ng Office of the Ombudsman sa 6 na buwang preventive suspension habang pending ang mga kinakaharap niyang administrative charges. Nadinay rin niya ang kanyang motion na tanggalin ang preventive suspension na may petsang Hunyo 10, 2024. Idinagdag ni Go na napakarami ring sulat ang ipinadala sa kanya ng Bureau of Internal Revenue laban sa kanyang mga legitimate businesses. Sinampa na siya ng kasong Criminal and Presidential Anti-Organized Crime Commission ng non-bailable offense na human trafficking. Humingi ng paumanin si Go sa committee dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig. Sa pinakuling balitang nasyonal, Pinas naghain ng diplomatic protest versus China. At sa detalye, nagpadala na ang Pilipinas ng note verbal o diplomatic protest sa China dahil sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal sa pagitan ng militar ng Pilipinas at China Coast Guard noong Hunyo 17. Sa pagpapadala ng note verbally ay kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa isang international media conference kung saan pinag-usapan ng issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Manalo, nakausap na niya si Chinese Ambassador Wang Zilian hinggil sa insidente pero tumanggi ito magbigay ng detalye sa mga napag-usapan. Una nang sinabi ni DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro sa punong balitaan sa Malacanang na pinag-iisipan ng Pilipinas na ipatawag si Chinese Ambassador Wang Zilian kaugnay ng insidente kung saan naputol ang daliri ng isang marino ng Philippine Navy. Kamakalawa ay inihayag ni Manalo sa pagdinig sa Senado na nakatakda silang makipagpulong sa kanilang counterpart sa Hulyo para talakayan ang insidente sa Ayungin Shoal. Sinabi pa ni Manalo na labag sa napagkasunduan nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping ang naturang insidente. Dapat din niyang pangasiwaan ng maayos ang anumang maritime difference ng dalawang bansa. Nanindigan si Manalo na dapat idaan sa pag-uusap ang pangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong lugod para sa ikalawang ito ng ating programang Issue Ora Mismo. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have a restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort.
If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864. Today, we celebrate our first year of fulfilling our commitment to positively impact the lives of Bicolanos by bringing them closer to top-tier dermatological care. Our vision is to provide innovative medical methods and high-quality dermatological service to our patients and be the forefront in doing so. We would like to be the skin expert that you can trust and to constantly commit to provide first-rate dermatological services to our patients. Our vision is to be the premier referral center in the Bicol region for skin, hair, and nail disease, and be the benchmark in providing top-notch laser and cosmetic services. This year will be an exciting year as we will be having a new laser from Europe in order to help us more in our purpose. We thank God for the guidance this year, our families for the support, and our patients for trusting us. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Paano bayaran ang Sureko 2 bill gamit ang GCash? Buksan ang GCash app at ipasok ang 4-digit mobile PIN. Siguraduhin na mayroong sapat na laman ang iyong account para magkasya ito sa halaga ng babayaran na bill. Pindutin ang icon na Pay Bills. Hanapin at pindutin ang Electric Utilities icon at lalabas ang mga pangalan ng electric utilities na pwede mong pagpilian. Hanapin ang Sureko 2. Maaari mo rin itong pusuan para maisama sa iyong mga paborito nang sa gayon mas madaling maka-access sa susunod na pagbayad ng Sureko 2 bill. Pagkatapos pindutin ang Sureko 2, matatagpuan ang homepage ng billing information na dapat sagutan. Kailangan ng mga sumusunod na impormasyon: Sureko 2 code number, pangalan ng account at kabuuang halaga ng babayaran. Mahahanap ang code number sa taas ng statement of account at sa ibaba naman ang billing statement na kailangang bayaran. Siguraduhin tama ang iniilagay na impormasyon tungkol sa iyong bill. Ilagay ang email address kung gusto mong makatanggap ng opisyal na resibo sa iyong email bilang kumpirmasyon ng iyong pagbayad. Pagkatapos makumpirma na tama ang iyong impormasyon na ilagay,
piliin ang Next at agad kang makakatanggap ng kumpirmasyon na bayad na ang bill mo sa kuryente gamit ang GCash. Pero nagbabalik kita sa programang Isyo Ora mismo. Kaya lang ha, at babasahin natin ang mga kaganapan. Yan. Kasi tinitingnan natin ang mga kaganapan dito. Ang naging kaganapan kahapon at kagabi. Yan, okay. Tingnan muna natin ang ating mga ganap. Sabi nga, ganap sa mga kaganapan. Kahapon kasi mga kaibigan, galing tayo dun sa Matnog, Sorsogon. Galing tayo sa Matnog, Sorsogon, kung saan tinunghayan natin, kinover natin ang isang kasalang barangay. Kasalang barangay na kung saan naging kumbaga nakaka-excite. Nakaka-excite yung kasalang barangay kahapon dyan sa Barangay Gadgaron sa Matnog, Sorsogon. At makita naman natin yung enjoyment ng mga tao, kung paano sila nag-enjoy sa ginanap na kasalang barangay sa Barangay Gadgaron, kung saan meron itong kabuang 14 couples. 14 couples ang ikinasal ni Matnog Mayor Catlea So. At dahil dito talaga namang nakakakilig ng damdamin. Dahil nga kahit sabi nila, ang pinakakilig doon nung sinabi ni Budget Officer Jobel na ang pinakamahabang kiss, ang pinakamatagal na kiss, may premyo. Talaga namang pukpukan ng halik yun. Talagang halik na umatikabo, sabi nga. Walang puknat na halik ang kanilang inialay sa kanilang mga habidabi. Yan. And ito nga mga kaibigan, kasi sa mga napag-alaman natin kay Mayor Catlea So, sabi ko nga kasi bakit ma'am hindi yata nasama ang Matnog sa kasalang bayan ng Kapitolyo Provincial? Ang sagot sa akin ni Ma'am Catlea, in fairness, pumunta naman daw sa office nila, pero tinanggihan nila kasi nga usual naman daw na ginagawa nila yon sa mga barangay. Iniikot nila ang mga barangay at nagkukondukta sila ng kasalang barangay, hindi kasalang bayan. Nagkukondukta sila ng kasalang barangay sa mga barangay na sakop ng Matnog. Kaya no need naman daw na mag-join sila sa kasalang bayan ng probinsya ng Sorsogon. Kasi ang buong akala natin inisnab or hindi sinama ng provincial government. Yung pala sila mismo ang nag-decline or tumanggi na sumama sa kasalang bayan dahil nagbabara-barangay daw sila sa pagpapakasal. Kaya nga kahapon, it so happen na bispiras kahapon ng kapistahan sa Barangay Gadgaron, which is ngayon po ang kapistahan dyan sa Barangay Gadgaron sa Matnog. Kaya kahapon nila isinagawa ang kasalang barangay, kung saan ito talagang makita mo na very solemn ang kasalang barangay.
Dahil nga sa doon mismo sa in the presence of Mayor Clauditzo, Mayor Catleyaso pala, doon sila nagpirmahan ng contract. Yung marriage contract sa harap ni Mayor Catleyaso, doon nangyari ang signing ng kanilang marriage contract. At sabi nga ni Sir Joel, ito yung kontrata na walang expiration date. Totoo nga naman, ano? Walang expiration date, walang walang number days kung ilang taon lang aabot ang kanilang marriage contract. Di tulad ng iba dyan na yung water system supposed to be 365 days lang. Umabot ng halos tulong magtatatlong taon na. Itong kasalang barangay, yung pinirmahan nilang marriage contract sa harap ni Mayor Catleyaso, wala itong expiration date. Walang expiration date ang kasalang barangay. Kaya natuwa nga tayo, no? Kasi yung seremonya mahaba pa sa sa seremonya ng kinakasal sa simbahan. Ang haba. Hindi ko lang na ang ganda nung kahulugan. Kasi once na nagpakasal ka, see to it, yung pananalig mo sa Diyos or sa Christ. Kaya yung doon may si Sir Joel, yung meaning ng Christ sa mag-asawa. Believe ako nito kay Sir Joel. Kabisado niya yung buong meaning ng ng Christ para sa mag-couple. Binasa niya kasi. Hindi niya binasa, talagang ipinaliwanag niya na walang kodigo. Singaya, ganito, ang H, ang R, ang I, S, T. Ang naalala ko na yung S, yung sinasabing simplicity. Sa pagiging mag-asawa, nandyan yung simplicity. Hindi kailangan dyan na magpakasal kayo ng pagarbo, kumuha kayo ng mga organizer, event organizer, later on, ang nangyari, naloko pa ng event organizer. Samantalang kahapon, imagine, yung kasalang barangay, sagot lahat ni Mayor. May regalo pang cake, may champagne, may isang case na alak, at meron pang ampaw. May mga take home sa 14 couples. Lahat binigayan. Sagot ni Mayor, pati yung pagparehistro niyan. Kasi hindi biro-biro yung hindi biro-biro yung pagpapakasal. 'Di ba required na ngayon kung sino mang gusto magpakasal, dadaan niya sa dapat kukuha ka muna ng Sinomar sa PSA. Alam niyo ba yung Sinomar na tinatawag? Hindi yan yung si Sinomar Romero. Yan. Ito. Thank you very much, Kagawad POBU Sabado sa pag-send ng ng kahulugan ng Christ na ipinaliwanag ni Sir Joel. Ang Christ is C for communication. 'Di ba? Tama. Sa isang couple na magpartner, number 1, dapat merong communication sa bawat isa. Dapat may communication sa bawat isa. Hindi yung one way lang. Lalaki lang ng lalaki ang salita ng salita. Yung babae laging sasabihin ng lalaki, Kahit anong sabihin ng lalaki, sagot ng babae, Dapat yung communication para mas yumabong ang pagsasamahan. Yung R naman is respect. Respect sa bawat isa. Halimbawa, sa inyong mag-asawa, yung babae ang nagtatrabaho, dapat respetuhin niya rin ang
asawa niyang lalaki kasi wala namang trabaho. Pero vice versa, kung ang lalaki ang may trabaho, ang babae ang walang trabaho, respetuhin. Kasi sure yan na kung ang babae ang may trabaho, ang lalaki ang nagiging nanay ng tahanan. Di ba? Kaya ganun din sa lalaki. Pag ang lalaki ang may trabaho, it doesn't mean na walang trabaho ang babae. Kaya nga minsan, di ba, pagdating ng lalaki, sinisiguro ng asawa niyang babae na daratnan na malinis ang pamamahay, may nakahandang pagkain, may nakahandang mainit na tubig para magkape ang kanyang may bahay. Yan ang tinatawag na respect, intimacy, yung pagkakaisa sa tahanan. Hindi yung ikaw lang ang marunong or ako lang ang bida dahil ako may trabaho. Ikaw, taong bahay ka lang. Sabi nga natin, yung babae, hindi mo alam paglabas mo ng bahay kung anong ginagawa niyan. Unang-una, magligpit ng mga kalat, maglaba, bago man ng halian, nakaprepare na yan sa pag-uwi ng mga anak niya galing sa pasukan, sa eskwela. Pagkatapos yan, magliligpit. Pagkahapon yan, maglalaba. At bago dumating yung asawa niya, sabi ko nga, nakapag-prepare na yan ng pwedeng isnakan ng kanyang asawa, hanggang gabi na yan. Yun ang trabaho ng babae. Kaya sasabihin, hindi natin, tayo mga lalaki, hindi natin pwedeng sabihin na nandito ka lang sa bahay, wala kang trabaho. Hindi. Kasi kung ganyan ang isip natin sa babae, nakita mo ba nung dumating ka? Sobrang kalat ng bahay, wala yung mga anak mo, nasa labas, ang dudungis. Yung asawa mo, inabutan mo nagbibingo, talagang sasama ang loob mo. Pero try to analyze or tingnan mo sa sarili mo, pag-aralan mo na pagdating mo ng bahay, napakaayos ng bahay. Ibig sabihin yan, tutok sa trabaho ang asawa mo habang ikaw nagtatrabaho para sa pamilya mo. Okay? Then yung simplicity, ito ang sinasabi natin na pag maglalagay kayo sa tahimik or pag nagpakasal kayo, hindi na kailangan yung honey, kailangan natin kumuha ng event organizer para wala na tayong iisipin. Or honey, ito ang gusto ko, na gusto kong maging mabongga kasi yung kaibigan ko mabongga eh. Gusto ko higitan yon. Ito namang lalaki, baw lang ng baw, hanggang yung kalabaw ng tatay niya ibinenta, hanggang yung lupa isinangla para lang may pangpagarbo. After ng kasal, puro mainit ang ulo dahil puro iniisip ang babayaran. So what's the meaning of that? Diba? At yung last, yung trust. Ito iba yung naiisip yung trust. Ito yung sinasabing trust, yung tiwala. Tiwala sa isa't isa na kung ang asawa mo lumabas ng bahay, ipanalangin mo na sa oras na ito makauwi ng ligtas ang asawa mo. Hindi yung paglabas ng bahay, ang bango-bango mo tatrabaho ka lang, ang bango-bango mo na, halos naligo ka na ng pabango. Siguro may katagpuan ka kasi diyan nagsisimula yung yung ganyang, hindi, iba yung selos sa walang tiwala. Tandaan nyo, iba yung selos sa walang tiwala, sa wala kang trust, wala kayong trust sa isa't isa. Ibang iba. Kaya see to it, paglabas ng bahay ng asawa mo, all you can do, Diyos ko, ingatan mo po ang asawa ko dahil may pamilya naghihintay sa kanya pag uwi niya. Eksaktong-eksakto yan sa sinabi ni Sir Joel na kung pagbabatayan ninyo ang pagsasama ng pag-iisang dibdib ng dalawa, ibig sabihin yan, kung anong kaba mo sa asawa mo, ganun na ang kaba niya sa'yo. Pag umalis siya ng bahay, iniisip niya rin, Diyos ko, yung asawa ko, wala na namang katulong sa bahay yun. Sigurado yung kalat na yun, sobra-sobra. Kaya pagbalik niya, nakita niya, maayos. Di ba? At ito mga kaibigan, yung bilang
kung sa mga binata dati, okay lang yung dating ginagawa ninyo na painom-inom, lakwatsa. Pero once na pumasok na kayo sa pag-aasawa, sa pagpapamilya, kumbaga may mga bagay na dapat nyo nang iwanan. Or sabi nga, lampasan. Kasi dumaan kayo sa ganyan eh. Dumaan kayo sa pagiging binata. Kumbaga, solong buhay. Pero once na nag-asawa na kayo, ibig sabihin yan, hindi naman sa under na kayo kaya hindi kayo pwedeng uminom. Ha? Hindi na kayo pwede na sabihin yung hindi na ako kahit na may asawa na ako pa rin ang masusunod. Hindi na po. Dahil kumbaga by stage tayo eh. Kaya nga meron tayong tinatawag na youth, adolescence, hanggang umabot tayo sa senior citizen. Na hindi habang buhay dito ka sa stage na na youth, kailangan mong mag-elevate. So kasama ng pag-akyat mo sa taas, may ibang bagay ka na iiwanan. Sa pag-inom, dapat nandyan pa rin yung respeto sa bawat isa. Mahal, pwede ba kung uminom sa mga katrabaho ko? Pag pinayagan ka, that's it. Pero hindi ibig sabihin yan, sasamantalahin mo naman yung kabaitan ng asawa mo. Pag pinayagan ng isa, dalawa, huwag mo nang patatluhin dahil abuso na yan. Okay? So kahapon, talagang very solemn. Masasabi ko na sa lahat ng kasalang barangay or kasalang bayan na kinuberan ko, very solemn yung nangyari kahapon. Na tama yung mayor natin, walang kaepal-epal. All she can do, i-declare niya na yung 14 couples sa harap ng puong may kapal, ikinasal niya. Nandun, witness, pinirmahan niya ang kanilang marriage contract at pinirmahan naman ng couples. Kaya tama si Sir Jobel, hindi dito nasusukat ang pagsasamahan. Meron kasing iba sa kagustuhan nagsama na lang sila na hindi pa naman kasal, kasi gusto lang nila magsama. Alam nila na may kagastusan din ang pagpapakasal. Pero kahapon talagang kompletos Ricardos ang binigay na kasiyahan ni Mayor Catlea So sa 14 couples. Inuulit ko nga, yung venue at ang kagandahan dito, nag-shower mo ng napakalakas na ulan. Parang yun ang blessing. Then nung huminto ang ulan, hanggang matapos, tuloy-tuloy na yung nangyaring kasalan. Wala nang naging hadlang. Hanggang sa, yun na. Pati sa pantumina, biruin mo, meron pang, kumbaga, may cash gift pa si Mayor Catlea. Ang problema pa, yung 14 couples, si Mayora pa rin ang principal sponsor. Kaya nung magpantumina na, kailangan pa rin sumabit dahil mga kailangan nilang magsabit ng para sa regalo nilang yung nagpapantumina, usual na kailangan yung yung tawag dun sa yung magkabit ng cash para sa couples. Hindi naman pwedeng ang kakabitan mo lang ang lalaki, syempre pati ang babae, kasi baka mama sabihin ng babae, paborito pa ni Mayora paano naman ako kung hindi ako sabitan. Okay, so yan mga kaibigan ang talagang napakagandang kaganapan kahapon sa Barangay Gadgaron sa munisipyo ng Matnog. Okay? Sa ngayong araw na ito, nagse-celebrate naman sila ng kanilang kapiyastahan. Papa Maki, magpabalot ka na lang kahit suman. Happy Fiesta, Barangay Gadgaron! Yan. At sana mabusog nyo ang inyong mga bisita. Kahapon nga pala, nandun din yung ating mga ilang kasamaang media. Ewan ko kung pinunta doon yung kasalan o peryahan.
kumbaga, nataon lang yata na pagpunta nila, merong kasalang barangay. Kaya, naging happy sila. Okay, good morning kay Ma'am Rose Orchids. Good morning, Bicol TV Sorsogon. Friend, Sao, Sister Kaki, Brad Jojo, dapat yan, kay wala expiration date, dapat forever love. Dapat. O, sabi nga ma'am, dapat, sabi nila may forever. Yan. Dito sa amin, kanya-kanya ng ligpit ng kalat. Kalat mo, ligpit mo. At dito, kung nagluto ako, kanya-kanya ng serve ng sarili plato mo, hugas mo. Masaya dito, kanya-kanya ng laba sa washing machine. Pag naglinis, asawa ko sa labas naman ako maglinis. Yan. Iba kasi ang kultura nyo dyan eh. Yung mga Pilipino, ibang klase naman. Sabi nga ni, pagkaraon, tiripon. Paghurugas, waragas. Yan ang mga palahita. Okay? Ayan, ang tawag pala dun sa pagsabit, mga pingkit. Itong may alpiler ka na itutusok mo kwarta. Pero bako sa panit ha. Bako sa lawas. Dapat sa lang, sa damit. Ayan. Okay mga kaibigan, bigyang daan muna natin ang report. Special report ni Maki Gomez para sa Bicol TV. Issue ora mismo. Papa Maki, ibalita mo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ni Councilor Jojo Santa Clara Go, Municipality of Matnog. Isinagawa kahapon Hunyo 25, taong kasalukuyan sa bayan ng Matnog, ang Cash for Work Payout for Person with Disability ng DSWD Kalahi SEEDS o Kapit Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Umabot sa 213 mula sa 36 na barangay ng nasabing bayan ang naging recipient. I am Elizabeth M. Galil, the focal person of Person with Disability. This program is Cash for Work for Person with Disability. We have 213 beneficiaries from poor families, and it was from 36 barangays. But we have a second batch. Maybe this coming August, there will be a payout. They are 71 beneficiaries, additional Cash for Work for disabilities. Ang nasabing aktibidad ay mula sa inisyatiba ni Matnog Municipal Mayor Katlea So at MSWDO Matnog upang sa mga ganitong mga programa ay mabigyan din sila ng pagkakataon na maipakita ang kanilang kakayanan, kahalagahan, maitaas ang moral at matulungan din sila sa anumang pangangailangan. Ganon din upang hindi sila mawala ng pag-asa sa kabila ng kanilang kinaharap sa buhay. Labis din naman ang pasasalamat ni Nanay Gina dahil sa ganitong programa. Mao po sir, dako-dako din po na danon para sa amo ng mga PWD. Kay una-una yun sir na mga yun na parang nawawaraan din sila sa pag-asa kay masabi sila PWD ako hindi ako makatrabaho pero sa irong po sila na programa parang dianisong po sir kay nahatagan sinchan saan mga kuan ang mga PWD na irog na sige lang ang iringkod tapos ang iba bagasin naguhulat na lang sir na danunan sa pamilya. Opo. So kamo po nahatagan po talaga kamo tsansa. Oh yes sir, dako-dako na danon sa amo yun na Cash for Work. So, dako-dako po ang pasalamat namo kan Mayor Katlea So yan sa DSWD. Mula dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez, Bicol TV. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ni Councilor Jojo Santa Clara Go ng Municipality of Matnog. Issue ora mismo. Yan mga kaibigan, ang special report ni Maki Gomez para po yun sa ang DSWD Cash for Work payout para sa 213 PWDs na benepisyaryo isinagawa sa bayan ng Matnog sa inisyatiba siyempre ng alkalde ng Matnog si Mayor Katlea So. Mabuhay ka po
Mayor Catlea, mabuhay ka po hanggang gusto mo. Sabi doon sa Matnog, talagang pag gusto mo, gagawin mo. Pag kaya mo, kakayanin din ng iba. Ayan, so tuloy-tuloy tayo sa ating programa. May post si Sir Bobot, si kasamang Bawawaw. Sabi sa post ni kasamang Bawawaw, ano niya? Sabi sa post niya kanina. Ito yung ano niya kanina, yung post niya. Sabi niya 2 hours ago, Huban, Pasalingaya, grabe tao. June 26, the singing governor, the master green joker, Boboy Amor, pinasaya publiko, la Mayor Glo, pro Botox, pero Botox presente. Wala daw kung si Mayor Glo. Bakit inimbitahan ba? Ang tanong, Bobot, kasi wala doon daw si Mayor Glo sa Pasalingaya sa Huban kagabi. May nagtanong, bakit inimbitahan ba? Ayan. Inimbitahan ba? Kaya kung inimbitahan at inisnab, yun ang hindi maganda. Pero since ang tanong lang ng tao, inimbitahan ba si Mayor Glo? Dahil si Botox nandun daw. Sa bagay, sabi nga nila, panapanaw lang daw yan. Kung talagang para kay Jose na yan. Kung para kay Pablo na yan. Pero dito sa atin sa 29, huwag kalilimutan ang kapiestahan ni Senior San Pedro San Pablo. And hindi po para sa akin, tandaan nyo mga kaibigan, hindi batayan ang paghahanda para sa kapiestahan. Kasi ang iba, piyestang-piyesta niya, hindi ka maghahanda. Ang tanong, sa piyesta ba nakapagsimba ka? Pustahan tayo, hindi ka makakapagsimba sa sobrang busy mo sa bahay, sa pagluluto. Pero dapat isipin natin, unahin natin yung pagsimba because we are celebrating their feast, ang kapiestahan, kang satuyang patron. Ako itong unahon ta ang pagluto kay may mga maarabot ka na bisita. Pera de los Opos o sa mga mga mahanda dyan, yung ini ang dapat tang isipon. Magsaludar sa mahal na Diyos, ipahiling ang satuyang pagkamuot sa satuyang ginagalangan ng mga patron. Kaya kung ang isip ta paghanda, bako akong kontentado sa araw ka, diskontentado kita. Tangan ang isipon ta kung anong ang patron niya to, pasalamatan ta ini sa paagi kan pag-atender kan banal na misa. Banal na misa para sa piyesta. Bako pagtaya sa peryahan, pagtaya sa tupada, asin pagtaya sa pula puti. Sabi kang iba, dahil daw nadadagos ang piyesta kundaing tupada, kundaing pula puti. Dahil daw nadadagos. Pero sabi naman kang iba, bako na ngayon yan. Dahil na ngayon nadadagos ang pula puti, asin ang tupada, kung may nagaharang na media. Once naman ngayon may nagharang na media, dahil na ngayon madadagos ang tupada. So media ngayon, kung na-demand, lintigo yan. Grabe, daog pa kang siya na lang ang media sa Sorsogon.
Nagdidiman ngayang 20 mil, 30 mil. Bago ngayon kung makapag-operate, si ina niyang Ginibo ng dilin siya ng ang sugal. Happy watching po kay Ma'am Carmen De Llosa from Australia. Abangan nyo ang kauna-unahan na episode this coming July kang programang Tagumpay sa Buhay. Mapuna po kita sa July 6, Saturday, 9 to 10. Ang programang Tagumpay sa Buhay, isang pagpipicture ng mga kapatid nating naging matagumpay na sa kanilang buhay. Yan po ang unang episode natin sa July 6 na itatangalta po si Ma'am Carmen De Llosa, isang pamosong Sorsoganon na ngayon ay matagumpay na sa buhay para sa kanyang pamilya. Abangan po yan, July 6 ang ating unang episode ng Tagumpay sa Buhay. Dito lamang po sa Bicol TV. Alamin ang pinagdaanan, sakripisyo, pagsusumikap hanggang sa marating ang tagumpay sa buhay. Dito lang po sa programang Tagumpay sa Buhay. Magsisimula na po sa July 6, 9 to 10 p.m. after Legal Sana. Legal at iba pa. Dito nyo malalaman kung sino si Ma'am Carmen De Llosa. Paano siya nagsimula, paano niya narating ang kanyang tagumpay. Sa lahat po ng gustong ma-feature ang kanilang buhay, para po ang main purpose nitong programa is itong mga success story, ma-feature natin. Maging, maging halimbawa tayo. Tayo ang maging larawan ng isang nagsumikap, dumaan sa maraming pagsubok, pero hindi umatras. Abangan yan para sa ating programang Tagumpay sa Buhay. Okay? Happy watching man kay Mr. Dodoy Kaubang. Balik ko nga duman sa media. Sabi ko, dati ang piyesta sa mga barangay, dahil nadadagos kung daing tupada, siyempre pa Cruzwilo ka mga peraman lang uro itsayan. Dahil naman kaipuan magpasiring yan sa bulangan. Duman darakulaan na para digdi pa ano man lang pakurunsuelo. Minsan nahaluan ng pula puti, Caracruz. Yan. Gaano man lang yan na barangay. Tapos makadaan mga media. Titirahon kang 20 mil, 30 mil. Diyos ko Ginoo. Karon digdi naglarawan na ang mga media pigagatasan na lang arog kay ni nalibangan. Ginibo na lang nagatasan. Tapos kung natirira sa post, lintigo yan. Garo ka mga linis. Garo man lang ka mga linis kung natirirada. Kaya, isipin mo pag doon, kung di ko makatao, dahil madagos na tupada, dahil madagos na pula puti. At ipopost naman ka mo sa Facebook. Jesus, sabi ko. Kapwa komedya, luway sana. Tatibaad ka mo ang marapas. Ang pigbabanggaan nindo, ang mga saraday na nagpapakabuhay. Diit na dilin siya para sa pamilya. Kung ini mauulang nindo, isip-isip ka mo. Sa dit na pinagkakitaan, maski paano makapambakal bugas, kamo titirahon nindo, pambakal nga ni bugas, pero pirang sako, 30 mil ang demand. Wow! Mama! Sabi ko, grabe ning mga grabe ning mga pag-iriban niyaton, mga namasuno! Biruin mo yan, sa sobrang kanamasan, naging demanding na. Daog pa nindo ang mga pulis kung na-demand. Ang pulis nga ni, basta ngaya, daing araway, daing ang kariribukan dyan, fight sana ka mo. Pero ining mga media, iba man, pirdi ka mo, uga na dyan,
sa patupadan nindo, sa pula-puti nindo. Dahil kung pakiram, kung gumana ka mo o mapirde, basta ang importante, may 30,000 kami. Tapos mauli ka, ang daradara mo, hali sa kinutungan mo, ipapakaon mo sa pamilya mo. Oh my golly, isip-isip naman tayo dyan. Kung talagang tama pa yung ginagawa natin. Ha? Dahil nadagos ang pula-puti. Dahil blinakmail kang media na kung dahil ka mamakatao, kang demand ko, pumurundo na sa naka mo. Ayan. Tapos, nagkapirang media lang ang may tagibukaan, rabos-gabos na media kang sursugon. Igungan ako kilala, saro na halang ko na opisyal, nagpa-imbestigar kung sisay ang mga media na nangungutong or nakadiling siya dyan sa pula-puti. Huna ko lamang, straight ining media, tiguyang paghali, may ikim pala na sobre. Hali duman sa operator. Sabi ni Ma'am Rose Orchids, yang mga yan na sinabi mong media, nag-arasinso ba yan sa pangungutong? Ma'am, wala man po nag-aasinso sa panluloko. For sure. Maski baga dyan, ma'am, sa magkada ka sa plaza, sa siraan, sa karnihan, kung pirang taon ka nang nagpapaplaza, pero ang mga paratinda dyan, halos sinda-sinda mismo. Diyan ka na maisip, sa haloy na kayo ng trabaho, dahil naman nag-asinso. Gusto sabihin, may kaakibat ini na pandadaya. Ha? May kaakibat ini na pandadaya sa kapwa. Tama, paurong ma'am ang asenso, paus-us. Sabi nga ni, ang panglalamang sa kapwa ay may kapalit na kaparusahan. Ha? Once naman lamang ka sa kapwa, isipin mo, digital ang karma. Isipin mo, ka mga kusog kang buot, mga dyan. Dahil lamang pag-iisip kayo ni, pirang pamilya ang nagdalaam dyan sa araw kaya na tupada, na makauli man lang, maski 10 kilong bagas para sa pamilya niya. Tapos madiremanding araw kaan kahalang taon na ano, na bayad, or sabi nga ni, demand. Bako man yung bayad, kumbaga, garon yung pambabraso. The correct word is pambabraso. Babrasuhon mo ang kapwa mo para lang makadilinsya ka. Sabi mo na illegal yan. Pero bako ining ano eh, bako pag-justify ang ining ining tupada. Kasi kinamulatan ta na yan sa barangay, bako man yung kurusuga na parehas kang derby sa sa Bulangan. Parehas kang derby, parehas kang mga talagang entrada dyan sa Bulangan na ang pusta padarakulaan. Pero man lang ang pusta kan, pakonsuelo ka mga lolo nyato na mahilig maghimas-himas ka mga manok. Huyan na pula-puti. Dahil man dyan yung big time na mga dyan ng di auto para magsugal dyan sa pula-puti. Asin, ang pula-puti, dahil mo yan kidaya, bahala ka kang misan nga, nataob ang bangko, pag malas-malas. Kaya lang, that is a part of sugal. Ha? That is a part kang pagsugal. Maringani ang sugal ta, may natatalo, may nananalo. Bako sa politika na walang natatalo.
isang nanalo at isang dinaya. O, saan ka kan? Aber daw, saan ka lugar? Diyan sa pula puti, may natalo, may nanalo. Sa politika, may nanalo, walang natalo, pero may nadaya. Oh. Isipon ta daw yan, ha? Sabi pa ni Ma'am Rose Orchids, totoo yan, friend. Ako nga, niloko ako nang nagloko sa akin. Ngayon, yang nagloko sa akin, malaking problema kaya binarayaan ko na. Ako pa rin ang blessing kahit malaking nawala sa akin, mahigit pa ang bumalik sa akin, friend. Yes, yan. Sabi naman ni James Margaret, the legitimate media are being victimized by the activities of the corrupt media here in Sorsogon. They have fallen so low. Sa bagay, with today's skyrocketing prices of commodities and most people are in economic want that they forgot the code of ethics of journalism. Wala na yan, ma'am. Yung sinasabi niyong ethic of journalism, otik of journalism na yan. Puro na otikon. Makadiling siya sana. Sabi ko nga ni itong sarong high-ranking official na. Nagpa-investigar pa man din kung sisi ng mga media ang nakatudok sa pula puti. Ang paghuna ko lamang, ma-form ining grupo, nganing mapundo na ng mga paratudok. Mala, paghali duman sa lugar kung saan siya nang-investigar, may kim-kim pa na sobre. Inda sana, kumpira ang laog. Marasa pa. High-ranking official na. Pati ang RK itong sistema, kinagat pa. Yun ang ladawan, kamping sasabi na, sabsab sa trigo, sabsab sa munggo. Aram manindo ito, sabsab sa trigo, pagkiring dibdi, sabsab sa munggo. Yadi pa, ang mga taong iyan, parehas kang nagsasabaw na, naghihigo pa. Tapos pag uli kayo ni Sainda, may mga balon pa, may mga pasalubong pa. Pero ang hapot, Sainda itong binakalan mo. Tapos mapangadji, thanks God for the blessings. Diyos kong inang bayan, dahil ka daw kang kalayuan sa pigigibo mo na nagpasalamat ka pa. Kung aram mo man kung saan halian ginian pinambakal mo. Kaya mga tugang, ang word of the day tangunyan, dahil pagbasihan ang kutis na malinis sa pang-irarom dahil aram kung gaano ini nakamungis-ngis. Yan. Sa ngunyan mga tugang, namamaroon ka sa tuyang programang Issue Ora mismo. Bato-bato sa langit, ang tamaan, langit-ngit. Ang sa itong likod, si Rosario Mistoso, sa saro na naman na naging makabuluhan na pagtalakay kan sa tuyang mga kaganapan sa luwas. Digdi lamang po sa Issue Ora mismo. Mabalik po kita sa aga, same time, same place. Same station, Bicol TV, Sorsogon. Marinal daw, as in, Diyos mawalos sa Indagabos. Isyu pampubliko, isyu pagklaro, isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.